Hello mga beshi sa kabayan. Ay, kumusta naman ho ayo dyan? Ay, ano na naman, Lunes na naman, umpisa na naman ng panibagong linggo ng pakikibaka. Pakikibaka sa buhay. At pagpagkod ng mga kubeta din sa Netherlands. So, dahil ngayon ay Lunes, kita ay kapalakad ng aso. Asong makulit. What is that? Whee! Ano na naman inaamoy-amoy mo dyan? So, pagtapos ho nating magpalakad ng aso, ako naman ay sundo ng mga alaga ko sa school mamaya. 2:45 pa yung ano nila, yung labas sa school. Sundo ako maya-maya. Tapusin ko lang yung pagpalakad ng aso mga besyo. Yan siya oh. Ay, yanong lungkot na naman ho ng weather ngayon oh. Diyos ko Lord, napakalungkot. Kaya naman ho, ang mga tao din ay nade-depress dahil sa weather. Kahapon maganda-ganda yung weather, tapos pagdating ng mga alas 4, umulan na. Kagabi, ayan o, hangin na naman. Pero nakatulog ako ng maayos kagabi. Kuya, wait. Kaloka si kuya. Di man lang nagsabi. Kuya, wait. Charot. O, ano na amoy ng aso ko. May dala na akong plastic para pag siya ay nagpoops. Ingay naman nun. Ano ba gayon? Pauwi na kami. Hindi siya pumapayag nang hindi ako kasama pa uwi. Pag tinataguan ko siya, bumabalik siya. Hinahanap ako. Hindi yan katulad ng ibang aso na pag pinakawalan mo ng tali, so kung saan susuot at hahanapin mo. Ayan, hahanapin ka niyan. Ganyan siya ka-loyal. Sana loyal! Later. So, ayun mga beshwap, hindi ako nagsundo ng mga bata. Yung nanay na lang nila ang nagsundo kasi umuulan. Ito yung lulutuin ko. Curry madares o merong curry na may gulay at saka chicken. So, syempre, isa natin ng sibuyas, bawang. And after that, lagyan natin yung chicken. Hiniwan ng maliliit. Lagyan ng asin at paminta. Tapos lagyan na natin yung cauliflower, yung sauce at saka bell pepper at kamatis. Tapos lagyan ng konting tubig and then halu-haluin. Pagkatapos haluin ay takpan, pakuluin. After few minutes, ito na siya mga beshwap. And nagsaing na din pala ako. Pagkatapos nun, ilagay na natin yung ating coconut milk. Syempre, madalas haluin para hindi nagtututong yung ilalim. Kasi nagtututong ilalim niya ni masyadong mainit itong na to, kawali. So, pagkatapos lagay yung sauce at saka yung coconut milk, ilagay natin ng dayap or lemon para masarap mawala yung umay. Syempre, luto na ang ating kanin and makain na sila mga besyo. Later. Tapos na ako sa aking mga alaga. So, papunta na ako sa bahay ni Dash. At so, ayan, punta tayo sa sakay ng tram. Sana maabutan ko. Ang dilim ho, mga beshwap. Alas 6 pa lang ng gabi o ng hapon. Hay, kaya ayoko din eh. Paano kung may biglang humila sa akin dito? Tingnan nyo, ang dilim-dilim. Walang mag-aano sa akin. Walang tutulong. Hindi naman palaging may naglalakad din ng aso. My God. O, diba? Minsan ginagabi ako. As in, 9 or 10. Kamusta naman yung diga? Ang ganda ng Christmas tree nila. Ay, Christmas na mga besh. Bagayan, ng Christmas na wala pa akong biyanan. Charot. Alam, may ibon. Oh. Galing. Taray, oh. Sa labas nila nilagay mo lang Christmas tree nila. Oh. Sana all. Ganda. The next day. Hello mga besh, and happy Monday. So, andito ko ngayon sa Airbnb. Nawindang ako. Napaka-room. Oh, Diyos ko Lord. Oh. Saan ka pa? Puno. My gosh. Oh my gosh. Oh my God. Tingnan natin ang ating kabahayan. Oh, wow. Wow. Nawiwindang ako mga besh. Yung totoo. Hindi ko ho alam saan ako mag-uumpisa. Oh my God. Ang dumi ng bahay. So, ganon. Iba-iba talaga ang ating mga client o yung mga guests sa Airbnb. So, wala naman ko ibang magagawa kundi ligpitin na to. Ay, nakakaloka.
Ayun mga beshwap, inumpisahan ko na ang paglinis kasi wala namang ibang gagawa nito kundi ako, diba? So, ang una ko talaga inagawa ay tinatanggal yung mga bedsheet kasi lalabahan ko pa yan tapos papatuyuin. But unfortunately, hindi natuyo kaya iniwan ko doon na nakasamaan. Babalikan ko na lang sa Webe. So, 2 kwarto lang naman yan and hindi ganun kalaki yung bahay pero wag ka mga beshwaps, napakadumi ngayon kasi alam ko ang bisita namin nung nakaraan ay 5. Tapos may bata pa. So, 5 tao tapos may bata pa. My goodness, ay napakadumi ho talaga. Ay inabot ako ng 5 oras at kalahati. Diyos ko mio, marimar. Tapos napunit pa yung bedsheet. Kaya sabihin ko sa amo ko na kailangan na namin bumili ng extra na bedsheet, mga beshwaps. So, kaya as you can see, minamadali ko na, pina-fast forward ko na ang aking pagbi-video kasi alam nyo naman mga besh. Pero mo 5 hours and a half. Oh, kayo ba itatapusin ninyo kung 5 hours and a half yan? Lalo na dito sa kusina, apakarami kong hinugasan. Kasi nga naman, wala nang space dun sa dishwasher. Kaya naman, iniwan na lang nila doon. Pero sana sa susunod, may tip naman, diba? Char! Wala tayong magagawa dun. So, amo ko na ang nagbibigay sa akin ng tip. So, inayos ko lang naman yung mga baso kasi ang gulo-gulo mga beshiwap. So mga besh, ang reward ko dito sa Airbnb, aside from sahod ko, ito. Mga foods. Yan, may beer. Tapos, mga gulay-gulay. Yung iba itatapon ko na. Pero yung katulad nito, okay pa to. So, ayan. 'Di ba? Daming food. Tapos, meron pang zucchini at saka avocado. 2 hours later. Oh, nalinis ko na din mga besh. Konti na lang mag-vacuum na lang ako, mop, tsaka yung bathroom and yung toilet. Tapos na. Ayun, so syempre minadali ko na ang pag-vacuum kasi aking mapin pa yan. Tapos sabi ko nga may bathroom and toilet pa mga beshwap. Hindi rin biro ho ang maglinis. Kaya ayaw ng mga puti or ng mga Dutch na naglilinis kasi hindi nga naman sila expert dyan. Kaya Pinoy ang mapakagaling maglinis. Ayun, haggardness. Awa ng Diyos, di pa ako tapos. Dito pa ako sa bathroom. Ito na lang naman. Tapos, okay na. Pagtapos nito, uwi na ako. So, ayusin natin ang mga towel. Ito na lang naman ang pisan ko. Konti na lang po. Makakaraos na din ako. Kakatapos ko lang ho, mga beshops at kabayan. Diyos ko. 6:00 na ho ng gabi. Ayan, pauwi na si Inday. So, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at subaybay. Ay, talaga naman. Para sa pangarap. The next day. Ayun mga beshiwaps. Nakakapagod ang buhay. Late na ho ako. 10:00 na ng umaga. At yan ang pagod kagabi kahapon. Nakauwi ako ay 6:00 na. At yan ang dumingani ng Airbnb. Tapos, ay, natulog ako maaga 10 ata yun. Tapos nagising ako 7:30. Antok na antok pa rin ako. Bumangon ako mga magna-9 na. Tapos ko, tapos ito 10:00 na ng umaga. May ibon oh. Yun, sa taas kita nyo. Oh, di ba? Lagi yan dyan. Napicturean ko na yan dyan. So, kahit pagod, ganun talaga ang buhay. Life must go on. Hindi uso ang pagod-pagod dito sa ibang bansa. Pag ikay OFW, kahit inatamad ka, kailangan mo magtrabaho. Kasi maraming bayarin sa Pinas. Hindi lang sa Pinas, pati hindi. Kasi bayaran mo ng bahay, pagkain, pamasahe. Ayun. Diyos ko. Nakakasawa yung ganire. Wala kang malang pahinga na marirelax ka isang linggo. Ganun. Meron, pero gagastos ka ng malaki. Like dati, nag-Spain and Portugal ako. Laki ng gastos ko. Pero this year, siguro, Austria lang yung pupuntahan ko, tsaka Germany. Weekend lang yun. Kaya, konti lang yung gagastosin ko. Next year pala, hindi ngayon kasi this year tapos na ako sa mga tour. Laki din ang nagastos ko, ha? Grabe, kasi nag-ano ako eh. Kung una ko ay saan ba? Czech Republic. Tapos nag-Luxembourg ako. Nag-Switzerland ako. Nag-Spain and Portugal. Oh, di ba? Pinakyaw ni Inday this year. Kaya next year, since pauwi na ako ng Pinas, Austria na lang. At saka Germany. Di ba kasi ulit ako nakapunta ng Germany. Sa Paris ayoko na bumalik. Overcrowded. Tsaka overrated na siya mga besh. Maganda dun pag summer, pero pag winter, hindi ka forma. So ayun, nalapit na rin naman ako sa trabaho. Nagpaalam ako sa trabaho ko. Sa amo ko na balita ko.
Pero yung isa, yung pangalawa, sabi ko, baka pwedeng bukas na lang kasi 2 hours lang trabaho ko bukas. Abay, di pumayag, grabe. Napaka-demanding. Samantalang last week, dapat schedule niya last week. Kinancel niya. Ika last week maluwang ang ang schedule ko. Yung mga tao talaga, no, maigi lang pag sila ang may kailangan. Tsaka, di lahat ng matagal mo nang nakasama ay kaibigan. Yung iba dyan, ewan na lang, ayoko nang magsalita. Tapos yung mga ayaw sa'yo, nagsasama-sama. Natawa ko, basta yung mga taong ayaw sa'yo, nagsasama-sama sila para maging isa sila. Ako, di ko kailangan ng marami. Ako lang sapat na. May mga ganun tao yung pag-inggit sa'yo, aagawin lahat sa'yo. Ganun ang life. Okay lang. Pauwi na naman ako ng Pilipinas, ayun ang sinasabi ko. So, sa'yo pa rin ako. A few moments later. Kapag tingin ako mga best so buti na lang malinis-linis. So, madali lang to mga 4 hours. Mga 4 hours lang ito or 4 and a half. So, umpisahan ko na. Mga best ang hirap ng malaking bahay. Hindi ko makita yung vacuum. Saan nilagay? Chinig ko lahat ng kwarto. Wala. Diyos ko, saan kayo yung nilagay? Kaloka. Hiningal ako. Wala niya. Nasa kwarto ng anak na bunsong babae. Nasa likod ng pinto. Kaya hindi ko agad nakita. Kaya ayoko magpatayo ng malaking bahay. Promise. Kasi ganyan. Ang hirap maghanap. Hininga ako. Kadalawang balik ako sa taas. Kaya mat. Umpisahan na mga beshwap, ang dami ko pang sinasabi, wala namang ibang magawa kundi ako, ayan, sige, vacuum na ako dyan, tapos pagkatapos, syempre, magmamap na ako mga besh. Hindi ko na lahat inapaka-record kasi baka mainip na kayo kakanood. Ito po yung pinakamahirap na part, yung magpapalita sa maliit na space na hagdan. Nakakatakot mga besh. Hoy mga besh, tapos na ako, pauwi na ako. Pero may isa pa akong trabaho dun sa bahay, yung sa baba nga. And umaambon na, pero sana hindi lumakas kasi tinatamad ako magpahikong, so makain muna ako habang naglalakad kasi pagdating din doon, kahit bahay ko yun, kailangan ko magtrabaho mga besh. The next day. Oh my God, disaster. Good morning mga beshwaps at kabayan. Yung alaga kong aso, doon sa kabila. Tapos, nandun din yung amo kong babae. Sumigaw ako ng pangtawag sa kanya. Hala, tumawi dito sa kalsada. My God! Buti na lang talaga yung mga driver dito mababait. Tapos, dahan-dahan lang silang mag-drive. Hindi nasagasaan yung aso. Buti na lang di nagalit yung amo ko. Kasi pinakain ko ng lugaw kagabi dahil may sakit siya. Disaster. I'm sure pagagalitan ako ng amo kong lalaki. Kasalanan ko naman. My God talaga. Ang dali kasing tawagin ng aso kong yun. Yung alaga ko. Takot tuloy ako. Baka bigla akong palayasin sa bahay. Diyos ko Lord. 2 hours later. Kakatapos ko lang mga besh. 2 hours lang yung trabaho ko. Tapos, punta ka sa kaibigan ko, dadaling ko yung order na lugaw. Charot. Hindi, dadalang ko lang siya ng lugaw. Then, pagkatapos, pupunta kami ni Tita Cora sa embassy. Pagtapos sa embassy, mag-ano naman ako, punta sa Airbnb kasi tutupin ko yung mga nilabahan ko nung Tuesday. Hindi naman hobby si Inday today, ano? Medyo maulan, makulimlim, pero ayos lang mga besh. Hindi ganun kalamig today. Ayan. Pero bibili muna ako ng makakain kasi di pa ako magla-lunch. Alas 12 na. Kailangan ko rin naman kumain mga besh. Tayo dun. Mga besh, kung pupunta ko kayo dito sa Netherlands, itry ninyo to. Klein siya mini tart or Klein mini tart or Klein mini tart. Mali. Klein apple tart. Ibig sabihin, mini apple tart or mini apple pie. Yun. Favorite ko to. Masarap mga besh. 2 piraso na to as in. So, pag lunch, okay na to sa akin or mga tinapay or saging, okay na yun pag lunch. Kaya pagdating ng hapon sa bahay, doon ako nakain ng kanin. Bawa, 5 or 4 or 6 ako darating. Yun na yung pinakantanghalian ko, tsaka yung dinner ko. Hindi na ako nakain sa gabi ng heavy. Or pag nagutom ako, kakain ako light lang o kaya naman milk kung may milk ako. So, tama ng chika, makain na ako mga besh. Later. Hi mga besh, pauwi pa lang ako. Alas 5, mag-alas 6 na. Tagal pa yung tram ko, 11 minutes. So, dito muna ako sa H&M. Window shopping without budget.
Ganap tayo. Kamahal naman, 3,000 pesos. My God. Hanggang tingin na lang si Inday. Hindi, mahal kasi dito. Lalo pag Pasko. Ganda oh. Pang parte-parte.